Nakakaon sa borosili. Hello ladies and gentlemen, nagbisita dito sa amin ang aking mother dear at ipinagluto niya kami ng hapunan para aming pagsasaluhan. Of course, siya ang nagdala ng pagkaing hinihanda niya. Maliban lang ditong lettuce na binili namin sa Lorega. Kararating lang yan ni Mader. But instead na magpahinga muna kasi malayo ang pinanggalingan niya, nakiusap ako sa kanya na siya muna ang bahala sa kusina. Busy kasi ako sa aking trabaho at hindi ako makauwi ng maaga para magluto. Since si Mader galing sa South Cotabato, sinabi ko sa kanya na magdala ng tilapia galing Lake Cebu. Wow! By the way, shout out kay Obet, sa dance partner ko nung ako'y bata pa. Sa kanya daw bumili si mama ng tilapia. Kabilin-bilinan ko pala sa aking videographer. Nakuhanan niya ng video while nagluluto si Mader. So ayan na nga, nag-umpisa na siya. Ginisa niya muna ang mga gulay para sa lumpia. Hindi pa nga ang mantika nag-init, ginlunod niya na ang garlic. Isunod niya na ang sibuyas and all other lamas. Of course, ang ginamit niyang cooking oil, walang iba kundi Marca Leon. Ang daming supply ng mantika ang binigay sa akin. So syempre, gagamitin natin. Siya nga pala, ang pinangsahog ni mama sa lumpia, bangus na isda. Of course, ako ang nagturo sa kanya nga bangus ang isahog niya. Mas magaling kaya akong magluto kay Mother. I tell you, masarap to klase ng lumpia, promise. Tinimplahan lang ng paminta, toyo, and oyster sauce. Tapos nilunod niya ang tauge, sunod ang Kentucky. Maya-maya ang kamote. Ay, munti ko nang makalimutan, may carrots pa pala. Sa hindi pa nakapag-try ng lumpia na may kamote, pues ngayong Semana Santa, itry nyo na. Masarap at mananam talaga siya. Bago inihain ni mama, nilagyan niya pala ng atsal na pula. Palalamigin muna ito bago ibalot sa wrapper, para hindi magkandagisi-gisi ang wrapper syempre. Next na niluto ni Mother ang ginataang langka. Nilagyan niya nitong pinakas na bulinaw na una niyang sinangkutsa. Again, ang ginamit niya, Marca Leon na mantika. 1 minute lang to na idaan sa kalayo. Kasi baka mapaig na naman mapalpak ang langkang ginataan. Maya-maya ginisa niya na ang luya, saka sibuyas ahos. Then gilunod niya ang gilapuhan ni Inday nga langka. Medyo may katagalan kung ang langka imong pakuluan. Ito ang tip ko sa inyo para makatipid kayo. I-pressure cook nyo, 5 minutes lang luto na. Nakatipid ka na ng gas, nakasave ka rin ng oras. So kung gusto nyo mapadali ang inyong trabaho, magpaturo kayo sa mga tamad na tao. Marami yan silang alam para mapadali ang tanang butang. Nasobrahan ako ng chika, hindi ko na malaya na luto na pala ang langka. O ayan si Mader nag-uumpisa ng mag-wrap ng lumpia. Sa Surala niya pa nabili ang wrapper ng lumpia kasi walang bagong luto dito sa Valencia. Masarap kasi ang wrapper na gawa sa Surala. Kasi pag ipiprito na, hindi nag-a-absorb ng maraming mantika. Samantalang yung wrapper na available sa merkado, may preservative na grabe pa mag-absorb ng mantika. Nang mabalot na lahat, nag-umpisa na agad magprito. Pag nag-golden brown na ang wrapper, hainin mo na kaagad. Pagkatapos ng lumpia, sinunod na rin ang pritong tilapia. Yes, si mama ang gumawa niyan para sa akua. Hindi pa pagod si Mother kaya may energy pa siya magsugba. Pwes pagbigyan natin ang kagustuhan niya na siya ang mag-prepare ng pagkain para sa amua. Ay abaw kung hindi ko pa pinuntahan, tani mapaig na naman. Pagkaluto ng tilapia, ako na ang nag-prepare ng lamesa. Walang espesyal na okasyon. And ang pagkain namin hindi rin espesyal. Pero espesyal pa rin ang araw na to kasi binisita ni Mother ang pamilya ko. Simpleng pagkain lang ang mga ito pero para sa akin espesyal na. So ang hapunan natin ngayon, sinugbang tilapia, ginataang langka, of course may kanin, masarap na lumpiang gulay, romaine, and pritong tilapia. Itong dalawang sausawan para sa lumpia, ako ang gumawa. Palagpatism lang yan. Kaya hindi ko ma-share sa inyo paano ko nagawa to. Of course, bago kumain, kailangan pasalamatan ang Panginoon natin. Kompleto kami kasi umuwi ang aking baby boy from Davao. Sarap na sarap kami sa pagkain na inihanda ni Mother. Sobrang na-miss namin ang tilapia from Lake Cebu. Iba kasi ang lasa nito compared sa tilapia na makikita sa merkado. Kaya every time na bumibisita si Mama, palagi siyang nagdadala ng tilapia. My mom is 65 years old pala. She retired as a government employee when she was 60. Kugihan yan ang aking mother dear. While working noon, ang dami niyang side hustles. Kasi kung hindi siya maghanap ng extra income, kaming tanan sa pag-eskwela dili makahuman. Sa hindi pa nakakaalam, si Mother ang nagpaaral sa akin sa law school. Wow! Tuition and book si Mother ang gumastos. While ang allowance ko, kupit from sugar daddy. You know, ang asawang gipit sa kupit kumakapit. Sa mga nakarelate dyan, kaway-kaway naman.
Siya nga pala, noong hindi pa ako abogada, palagi kaming nagta-travel ni mama. Ako ang tigbit-bit ng mga dala niya, lalong-lalo na kung pupunta kami ng ibang bansa. Since wala man akong trabaho noon, so si mother ang gumagastos sa mga travel namon. Kuy ulirang anak at dakilang alalay lang naman ng aking maganda at chopping inahan. Napakasarap ng subo ko kasi hindi ako ang nagluto. Na-miss ko lang yun siguro ang luto ni mother. Pati rin nga mga anak ko ang sarap ng kain nila. As usual si Sugar Daddy medyo walang gana kasi nga ang ulam ay isda. You know na ang paborito ni SD puro karne. Ako'y mangiyak-ngiyak na naman. Nilagyan kasi ni mother ng sili ang langkang ginataan. Alam nyo naman na ayoko talaga sa maanghang. Kaya nag-request ako kay Inday na bigyan niya kami ng juice. Ang tinimpla niya sobrang tamis. Murag makadiabetes. Kung napanood nyo ang video na to hanggang dito, mag-comment naman kayo kung nagustuhan nyo. Alam ko marami sa inyo dyan na mimiss nyo na ang inyong inahan. Let's bond with our parents while they are alive and create more memories with them. Hindi ko man maalagaan ng araw-araw si mama, ipinagdadasal ko lang palagi na healthy siya. God bless everyone. Enjoy the holidays. Thank you for watching. Amping Kanunay. Bye!